lahat po, i-open natin to sa public. Kahit individual cars ay pwede pong enroll dito sa atin pong carpooling. Ganon din po yung mga kumpanya. Pwede po na magtayo ng sarili nilang shuttle service. Kahit po kotse, vans, or ano pang sasakyan nila na pwede pong gamitin para magsama-sama yung tao, yung hindi isang kotse ay isa lang ang sakay. Ito po ay, again, malaking mababawas sa pampublikong transportasyon at ganoon din po sa konsumo ng gasolina. Ang nature ng operations, ang nature po ng operation nito ay point-to-point lamang. Hindi po pwedeng magsasakay, magbababa sa iba't ibang lugar. Pero pwede naman, kunyari, isang lugar kayo, bababa kayo sa Ortigas. 'Di ba? Pwedeng mga ilang stops sa Ortigas siguro, pag-uusapan. Depende po sa application. Dahil gusto po namin na mas maraming makater ito. Pero again, hindi po pwede yung parang namamasada na pick up along the way. Kumbaga, may isang pick-up point, may isang drop-off point lang po. Yan po, yun yung sinasabi ko, no roadside pick-up or drop-off. Talagang point-to-point lamang po ito. Talagang legitimate na carpooling. Wala pong stop along the way para ma-meet up or magbaba. Then, hindi po dapat siya magpa-function ng tulad ng regular na bumibiyahe natin. Dahil ayaw din naman po natin makaagaw ng pasahero noong mga legitimate na may prangkisa at bumibiyahe. Tulad ng mga jeepneys, buses, and yung mga UB Express natin. Gusto po namin ilimit yung trip para talagang legitimate carpooling lang siya. Papasok sa umaga, uuwi sa hapon or sa gabi. So we want to limit ng 2 biyahe lang. Isa sa umaga, isa sa hapon. Isa sa umaga, papasok. Isa sa umaga, pauwi. Isa sa gabi, pauwi. Para carpooling lamang po talaga siya. Hindi po nga pwedeng bibiyahe na ano. Kasi otherwise, magiging na siya talaga. Franchise na at kolorom na siya. So again, ayaw po naming maabuso ito. So kukunin po namin ang opinion nyo dito later. So 1 trip lang per time slot. So isa sa umaga, isa sa hapon. Talagang carpooling lamang po ito. Tapos yung sa mga shuttle service, sa mga employees, pero pwede na natin itong i-relax na kahit yung mga katabing opisina lamang ay pwede na siguro. Like kunyari, kahit hindi isang kumpanya pero nasa isang building sila, pwede na siguro, no, Asek? Bigon? Anyway, we'll get the opinions of our government officials dito at kayo later. Isa-isahin po natin ito. Yung fare structure, more on dapat hindi siya tataas ng sobra doon sa regular na binabayaran, Asek. So, siguro mag-set ng parameters ang DOTR at LTFRB dito para rin po hindi maabuso. 'Di ba po? Para hindi naman mapagsamantalahan yung ating mga mananakay na mas convenient ito pero bayad kayo na sobra naman. Sana hindi gawing for profit. Or kung meron man, syempre kailangan din ma-recover yung pang-gasolina, pang-maintenance noong sasakyan, and then yung pang-parking niya siguro dahil kung magdadala siya ng sasakyan. Pero wag naman po sana rin, kumbaga na makikiusap din kami ng DOTR, LTFRB, LTO, na wag naman pong samantalahin na pagtubuan ng sobra-sobra. Although, at the end of the day, syempre nasa usapan po yan ng magka-carpooling. Pero again, nakikiusap po kami na sana wag pong abusuhin insofar as paniningil po noong contribution para sa pambayad ng gasolina. Alam naman natin mahal ang gasolina pero wag naman po sanang sobra-sobra.
yung routes, although pag-usapan po namin to ng LTFRB, kailangan po specific doon sa application para again maiwasan po yung pagbiyahe na yung regular na biyahe. Yan po ay mailalagay doon sa specific na special permit na i-issue po ng LTFRB. Ang concern po talaga namin po dito would be on the part of how it would compete. Though, alam po namin na hindi naman po natin intention na pakipag-compete ito, hindi lang sa UV Express, maging sa mga jeep nga rin po eh. Sa totoo lang po, ang nagiging concern na lang po is how can we implement this to the extent that it would not compete with UV Express drivers. Given po na napakataas na nga po ng diesel, nakapataas na po ng crudo, and nakikita naman din po natin sa media na kung gaano na rin kahirap kumita yung mga UV Express drivers natin. So, ang first take po talaga namin po kasi dito, yung concern po talaga dun sa kung makakatulong ba to sa amin in terms of sustaining or somehow promoting our rate of income, our capability of having the needed profit to suffice our daily needs. Kasi, ayun po, ang nagiging concern po talaga is particularly on the matter na lang po siguro on the routes. Kasi you mentioned naman po, hindi naman po ito mag-ooperate as if ito ay isang PUV na kung saan i-determine natin strictly kung ano yung kailangan ng mga ruta or ng mga areas na pwede nilang daanan. So siguro sana po, may consider natin once we have the finalized routes na i-implement po natin is baka po pwede yung routes na to ay hindi masyadong mag-coincide with the routes na existing sa mga PUVs. Kasi kung ganun po, edi technically, magiging competition na po siya kahit sabihin natin hindi siya competition. Like halimbawa po sa Pasig Mega Mall kunwari po, kung i-implement natin ito sa Pasig Mega Mall and then may mga UV Express na Pasig Mega Mall, edi andun na po yung part ng competition. So siguro on that matter na lang po, na sana hindi siya mag-reach yung level na masyado ng makakipag-compete sa mga UV Express, given nga po, nahirap na nga rin po kaming kumita. So, pero the rest po, we agree and subscribe to such po. Okay po. Salamat po. Ako, huwag kayong mag-alala na magko-compete sa inyo. In fact, you might take this as a cue, no, to offer your services dito sa mga communities, sa mga business establishments. No? Then we will adjust your franchise accordingly. Opo, baka pwede kayo na lang. Basta magandang sasakyan nyo, ha? Yung maayos naman, di ba? Yung driver nyo, gwapo, di ba? Pwede naman, kasi gwapo nyo, okay na ho yun. Yes, in fact, open to sa lahat eh. So, kung meron din kayo, may mga extra kayong sasakyan, pwede nyo rin i-enroll dito. Subject lang sa restrictions. Kaya nga kami nagre-restrict eh. Having your business in mind to protect you. Kaya nga ang gusto namin, umaga lang one way, hapon one way. Para hindi siya maka-apekto sa inyo. Kasi kung maghapon tong bibiyahe, talagang magiging direct competition nyo ito. Diba? Hindi na siya carpooling. Talagang regular franchise na dapat ang i-apply nila. Diba? So that's why, definitely, i-consider yan ng LTFRB na hindi sila makaagaw sa inyo ng pasahero na hindi kayo malulugi. And tama si Asek, cue nyo ito, makikita natin may demand pala sa ganitong ruta. Diba? Na later on, pwede nyo i-cater. Yung sa carpooling lang po, do we see yung timeline kung hanggang kailan ito pwedeng magtagal pa? And are we seeing na baka pwede itong i-implement nationwide if successful po dito sa Metro Manila? Tama po kayo, no? Yung timeline po niyan will be dependent on the state of emergency po natin, no? But application to other parts of the country, opo, kung maganda sa Metro Manila ang ating eksperyensya, we will immediately use the model in other places, no, outside Metro Manila. Tapos, Chair, yung doon lang sa 8 bus company, kasi sabi niyo po yung regulation is based din po sa mga nakukuha niyong sumbong from the public. Pero meron po ba tayo na parang direct with the bus operators or with the bus terminals para ma-regulate din po natin sila? Diretso kami. In fact, last week, we spoke to the various associations, no, to remind them lang yung kanilang responsibilidad coming the Holy Week. No? So, tuloy-tuloy po yan. In fact, yung iba sa kanila, nagpaliwanag na ho sa amin. No, pero tuloy-tuloy lang investigasyon po natin tungkol sa bagay na yan.
Yung 8 yung na-report to sa inyo, no? Pero we're also getting reports from the provinces also. Chair, habol na lang, babala na lang po, lalo na ngayon na Semana Santa na po, and baka may mga mag-increase din po without information with sa fare po, lalo na yung sa mga bus po natin. Opo, di naman babala, reminder lang, naintindihan namin ang sitwasyon ng ating mga bus operators sa taas ng presyo ng krudo, no? But at the same time, yan po ang utos sa atin, no? Wala akong magtataas ng pamasahe at this point in time. At kung iniisip nyo magtaas at ginagawa nyo yan, you stand the risk of revoking your entire franchise. Sigurado naman ako na you will not take that risk. So, tulong-tulong lang po yan. Much as we understand, naintindihan naman natin, baka mabawi naman natin sa increase of the number of passengers. No? As I said, akala natin bababa ang passenger load natin when in truth and in fact, nag-i-increase po ang ating passenger load. At siguro doon tayo makakapaghabol as far as our revenue stream is concerned. Salamat po.